Isipin mong paggising mo bukas, malalaman mong ang simpleng almusal na matagal mo nang kinakain ay unti-unting sumisira sa iyong kalamnan ng hindi mo alam. At ang mas masakla pa, iniisip mong tama ang ginagawa mo para sa iyong kalusugan? May mga bagay na hindi sinasabi ng mga doktor. May isang pagkakamali tuwing umaga na 8 sa bawat 10 tao na lampas. 60 taong gulang ang ginagawa araw-araw. At ang pagkakamaling ito ay nagpapabilis ng sitwasyon. Isang sakit na tinatawag na sarcopenia, na literal na kumakain sa iyong muscle mass ng walang sakit, walang malinaw na babala, hanggang sa isang araw, bigla mo na lang hindi kayang tumayo mag-isa mula sa upuan. Ngayon, ibubunyag ko ang pinaka-nakapipinsalang pagkakamali na maaaring ginagawa mo tuwing umaga at kung paano ito itama bago pa mahuli ang lahat. Dahil ang totoo, kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa mo ngayon, sa loob lang ng ilang taon, maaari mong tuluyang mawala ang iyong kalayaan. Bago ko ibunyag ang pinakamalaking pagkakamali tuwing umaga, kailangan mong maintindihan ang isang mahalagang bagay na madalas hindi nabibigyang diin ng sistema ng kalusugan. Ang sarcopenia ay hindi natural na bunga ng pagtanda. Isa itong sakit, isang totoong kondisyon na maaaring madadiagnose at kinikilala ng lahat ng malalaking organisasyon ng kalusugan sa buong mundo. Hindi tulad ng iniisip ng marami, hindi sa edad 60, 70 o 80 nagsisimula ang pagkawala ng kalamnan. Isang makabagong pag-aaral noong 2023 mula sa Johns Hopkins na may higit sa 12,000 kalahok ang nakatuklas na ang sarcopenia ay maaaring magsimula na sa iyong 30 at 40. Kung hindi ka gagawa ng mga partikular na aksyon, narito ang unang mahalagang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili. Anong ginagawa mo araw-araw na di mo alam na nagpapahina sa kalamnan mo? Ibabahagi ko sa iyo ang 10 pinakamapaminsalang gawi mula sa pinakamagaan hanggang sa pinakamasama. Ipinapangako ko, magugulat ka sa numero 1 dahil milyon-milyong tao ang gumagawa nito tuwing umaga, akala nila pinoprotektahan nila ang sarili nila. Gawi bilang 10. Pag-upo ng matagal nang hindi gumagalaw. Mukhang wala namang masama dito, di ba? Isa ito sa pinaka-nakapipinsalang gawi na unti-unting sumisira sa kalamnan mo nang hindi mo namamalayan. Isang 2024 na pag-aaral ng Unibersidad ng Copenhagen na sinundan ang 8,000 matatanda sa loob ng 5 taon ay may natuklasang nakakagulat. Ang 6 na oras na tuloy-tuloy na pag-upo kada araw ay kasing bilis ng pagkawala ng kalamnan, gaya ng paninigarilyo ng 10 sigarilyo araw-araw. Kahit na mag-ehersisyo ka tuwing umaga, kung pagkatapos nito ay nakaupo ka lang ng matagal nang hindi gumagalaw, naiipon pa rin ang pinpinsala. Tinuturing ng iyong katawan ang kakulangan ng galaw bilang senyales na hindi na kailangan ang mga kalamnan. Kaya sisimulan nitong buwagin ang mga ito, lalo na sa iyong mga binti at sa bandang ibaba ng likod. Ang solusyon, hindi mo kailangan ng matinding ehersisyo. Putulin mo lang ang iyong oras ng pag-upo. Tumayo ka tuwing 40 hanggang 60 minuto, mag-unat ng bahagya, maglakad-lakad sa bahay, tumayo sa dulo ng iyong mga paa ng 10 beses. Ang maliit na aksyong ito ay nakakabasag sa mapanirang siklo. Pero mag-ingat ka, dahil ang susunod na gawain ay mas mapanira pa at nangyayari habang natutulog ka. Gawi siyam, matulog ng kulang sa 7 oras o may hindi magandang kalidad ng tulog. Mahalaga ang tulog para sa kalusugan ng kalamnan, pero kadalasang napapabayaan. Habang natutulog ka, nagpapahinga ang katawan, nire-repair ang tissue, nire-regulate ang hormone, at nire-reconstruct ang mga napupudpod na hibla ng kalamnan. Kapag palagi kang natutulog ng mas mababa sa 7 oras ang prosesong ito, makinig, makinig ka ng mabuti, ang masamang tulog ay nagpapababa ng produksyon ng growth hormone na mahalaga para mapanatili ang mga kalamnan ng mga adultong lampas. 50 anyos, ito ang hindi napapansin ng marami. Nagkakaroon pa rin ng pinsala kahit tama ang pagkain at regular na ehersisyo. Isang nakakabahalang pag-aaral noong 2024 mula sa Stanford Sleep Medicine ang natuklasan na ang mga matatanda na lampas, 60 taong gulang, na natutulog ng mas mababa sa 6 na oras ay nawalan ng 12% na mas maraming muscle mass sa loob ng 3 taon kumpara sa mga natutulog ng 7 hanggang 8 oras. Kahit na pareho ang dayeta at antas ng aktibidad ng dalawang grupo, ang solusyon ay matulog ng
hanggang 8 oras mas maganda kung sa gabi. Iwasan ng screen at maliwanag na ilaw 1 to 2 oras bago matulog. Magkaroon ng relaxing na bedtime routine gaya ng banayad na pag-unat, pag-angat ng paa sa dingding, o magaan na pagbabasa. Kung madalas kang magising gabi-gabi, tingnan ng iyong pagkain. Maaaring kaugnay ito ng susunod kong ipapaliwanag na habit. Ngayon, ano ang saysay ng maayos na tulog kung paggising mo ay nilalantad mo agad ang katawan sa mga substansyang umaatake sa kalamnan? Habit number 8. Hindi sapat ang pagkonsumo ng dekalidad na protina. Isa ito sa pinakakaraniwan at delikadong pagkakamali ng mas nakatatandang adulto. Habang tumatanda, mas kailangan ng katawan mo ng protina, hindi nababawasan. Karamihan sa tao ay binabawasan ng karne, itlog, munggo at produktong gatas. Maaaring dahil sa problema sa panunaw, maling payo, o lumang nakasanayan. Ang resulta, hindi natatanggap ng iyong mga kalamnan ang mga kinakailangang sangkap para makapag-ayos at manatiling malakas. Parang nagtatayo ka ng bahay na walang hollow blocks. Hindi lang ito tungkol sa dami, kundi pati sa kalidad din. Isang pag-aaral ng Harvard Nutrition noong 2024 sa 15,000 matatanda ang nagpakita na yung kumakain ng mas mababa sa 1.2 gramo ng protina kada kilo ng timbang ay 3 beses na mas mabilis mawala ng kalamnan kaysa sa mga kumakain ng sapat. Ang madaling maabsorb at malusog na protina ay mula sa hayop tulad ng isda, karne, itlog, yogurt at sa halaman gaya ng beans, garbanzo, soya, quinoa at mani. Kapag pinagsama mo ang mga ito, nakakakuha ka ng kumpletong amino acid profile. Ano ang dapat mong gawin? Isama ang kahit isang bahagi ng dekalidad na protina sa bawat pangunahing pagkain. Huwag lang umasa sa mga carbohydrate tulad ng tinapay at kanin. Ito ang patibong na madalas pasukin sa mga tradisyonal na dieta ng matatanda. Narito ang detalye na hindi alam ng marami. Kapag lumalala ang panghihina, sumasakit na rin ang mga kalamnan. Maraming tao ang umiinom ng mga anti-inflammatory na tableta o mga pain reliever, iniisip na nasusolusyunan nila ang problema. Pero ang totoo, ang mga gamot na ito, kapag maling nagamit o ininom ng matagal, ay maaari talagang magpabilis ng pagkawala ng kalamnan. Nakikialam sila sa kalamnan at nagpapahina ng buto, na nagdudulot ng masamang siklo. Ang solusyon ay hindi dagdag ng mga tableta, kundi ang ayusin ang ugat ng problema, ang tamang nutrisyon. Ugali numero 7. Labis na pag-inom ng alak. Heto ang hindi sasabihin sa iyo ng industriya ng alak. Kahit katamtamang pag-inom matapos ang edad 50 ay nakakasira ng kalamnan. Nakikialam ang alak sa protein synthesis, prosesong gamit ng katawan sa pagbuo at pag-ayos ng kalamnan. Binabawasan din nito ang antas ng testosterone, oo, kahit sa mga babae na mahalaga para sa pagpapanatili ng mga kalamnan. Apektado rin ang kalidad ng tulog. Isang nakakabahalang pag-aaral noong 2023 mula sa Australia na sinundan ang 5,000 matatanda na higit sa 60 taong gulang ay natuklasan na ang mga umiinom ng dalawa o higit pang inuming may alkohol araw-araw ay may 23% na mas mababang mas ng kalamnan at 35% na mas mahina ang lakas ng kapit kumpara sa mga hindi umiinom. Kahit pareho lang ang dami ng ehersisyo ng dalawang grupo. Heto ang parte na tiyak ikagugulat mo. Hindi lang labis na pag-inom ang sanhi ng pinsala. Kahit isang baso ng alak araw-araw ay dahan-dahang nagpapahina ng kalamnan. Ang totoo, kung gusto mong mapanatili ang iyong masang kalamnan at pagiging independenteng kumilos, paglampas ng 60 ang alak, ay dapat paminsan-minsan lang na kasiyahan, sa pinakamaganda, hindi araw-araw na bisyo. Ugali bilang 6. Paninigarilyo kahit pa kaunti lang. Alam mo nang masama ang paninigarilyo, pero alam mo ba ang epekto nito sa iyong mga kalamnan? Bawat sigarilyo ay nagpapababa ng daloy ng dugo, nililimitahan ng oxygen at mga sustansyang pumupunta sa iyong mga kalamnan. Ang paninigarilyo ay nagpapalala ng pamamaga sa katawan, na hadlang sa pagpapanatili ng kalamnan. Ayon sa 2024 na pag-aaral ng British Medical Journal, na may 18,000 kalahok ang mga naninigarilyo higit 55 taong gulang ay mas napaaga ng 8 hanggang 10 taon magkasarkopenia kaysa sa hindi naninigarilyo.
Kahit pareho ang dieta at ehersisyo, may bagay na madalas di napapansin. Kahit 5 taon nang tumigil, maaaring patuloy na naaapektuhan ng natirang pinsala ang mga kalamnan mo. Ang magandang balita, kaya pa ring makabawi ng katawan mo, pero kailangan mong gumawa ng mga partikular na hakbang para maayos ang pinsala. Ang plano ng aksyon. Kung ikaw ay naninigarilyo, ang pagtigil dito ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo para sa iyong mga kalamnan. Mas mahalaga pa ito kaysa sa pagsisimula ng pag-ehersisyo. At kung tumigil ka na, mag-focus ka sa mga susunod na gawain para mapabilis ang iyong paggaling. Ugali 5. Hindi pag-strength training isang pagkakamali sa pag-ehersisyo. May maling paniniwala na sumisira sa kalusugan ng milyon-milyong matatanda. Delikado raw magbuhat ng weights ang matatanda. Ang totoo, na suportado ng napakaraming siyentipikong ebidensya ay ang resistance training. Kahit magbuhat ng magagaan na weights, gumamit ng resistance bands, or body weight exercises. Mahalaga ito para mapanatili, mapalakas, at maibalik ang nawalang muscle sa anumang edad. Bakit? Habang tumatanda, maaaring mabawasan ng 3 hanggang 8% ang muscle mass ng katawan bawat dekada matapos ang edad 30. Kung walang strength training, mas mabilis ang pagkawala nito. Kaya mas mataas ang panganib ng pagkadulas, bali ng buto, at pagkawala ng kalayaan. Isang 2,024 na pag-aaral ng Mayo Clinic sa 4,500 matatanda, lampas 65, nagpatunay na 30 minutong strength training. 2-3 beses kada linggo ay sapat na. Nagdagdag ng muscle mass, pinabuti ang bone density, at na-reverse ang sarcopenia. Kahit sa mga taong hindi nag-eehersisyo ng ilang dekada, iniulat ng mga kalahok na mas kaunti ang pananakit ng kalamnan, mas kaunti ang pagkapagod, at mas mataas ang pagiging independent sa araw-araw na gawain. Kaya kung iniiwasan mo ang strength training dahil sa takot o dahil akala mo pinoprotektahan mo ang katawan mo, ang totoo, pinapabilis mo lang ang sarcopenia. Tanong, may mas malalang pagkakamali ka pa bang ginagawa? Tingnan natin, ugali bilang 4. Hindi sapat na pagpapanatili ng tamang hydration. Napakahalaga ng hydration para sa tamang paggana ng mga kalamnan. Isipin mo ang iyong mga kalamnan na parang makina. Hindi lang sila nangangailangan ng gasolina kundi pati na rin ng pampadulas para gumana ng maayos. Ang pampadulas na yon ay tubig. Kapag hindi ka umiinom ng sapat na tubig, nawawalan ng flexibility ang iyong mga kalamnan at nababawasan ang kakayahan nilang makabawi agad. Nagdudulot ito ng pananakit ng kalamnan, pulikat, at paninigas. Bukod dito, ang kakulangan sa tubig ay nagpapabagal sa sirkulasyon ng dugo, kaya natatagalan ang pagdadala ng sustansya sa kalamnan, dahilan ng panghihina at pananakit ng mga ito. At ang hindi alam ng marami, mahalaga rin ang tubig para maiwasan ang pagkasira ng mga buto. Pakinggan mo ito. Ang dehydration ay nagdudulot ng mga kondisyon gaya ng osteoporosis at sarcopenia. Isang pag-aaral noong 2024 mula sa UCLA ang nakatuklas na ang mga matatanda na nanatiling sapat ang hydration ay nagpanatili ng 15% na mas maraming muscle mass sa loob ng 5 taon kumpara sa mga laging dehydrated. Umiinom ka ba ng tamang dami ng tubig para mapanatiling malakas ang kalamnan mo? Tandaan, inirerekomenda ang pag-inom ng sapat na tubig para malinaw ang ihi at basa ang labi. Mas partikular, i-multiply ang timbang mo sa kilo ng 30. Ang resulta ay ang dami ng mililitro ng tubig na dapat mong inumin araw-araw. Pero mag-ingat, hindi lahat ng inumin ay nakakatulong sa hydration. Ang kape, tsaa, soft drinks at inuming may alcohol ay puwedeng magdulot ng mas matinding dehydration. Narito ang 3 pinakamasamang gawi na nagpapahina sa iyong kalamnan. Sa ikatlong pwesto, ang araw-araw na pagkonsumo ng pinong asukal. Alam ng lahat na hindi maganda ang asukal, pero kakaunti lang ang nakakaintindi ng tunay nitong epekto sa masang kalamnan. Ang pagkain ng pinong asukal na nasa soft drinks, delatang juice at matatamis o puting tinapay ay nagdudulot ng biglang pagtaas ng insulin na nakakaapekto sa glucose level, pumipigil sa pag-aayos ng kalamnan, at sanhi ng tuloy-tuloy na pamamaga. Sa paglipas ng panahon, ang pamamaga na ito ay nagpapahina hindi lang sa iyong mga kalamnan, kundi pati na rin sa iyong mga buto.
Isang nakakagulat na pag-aaral noong 2024 mula sa European Journal of Clinical Nutrition na sumubaybay sa 9,000 matatanda ang nagpakita na yung mga kumukonsumo ng 50 gramo o higit pang dagdag na asukal araw-araw, katumbas lang ito ng 2 lata ng soft drinks, ay nawala ng muscle mass ng doble ang bilis kumpara sa mga naglilimita ng asukal. Kahit na parehong nag-ehersisyo ang dalawang grupo, ibig sabihin nito, kahit nag-ehersisyo ka, hindi pa rin maayos na nare-regenerate ang iyong mga kalamnan. Kung binabaha mo sila ng asukal at mas mabilis kang tumatanda. Ang payo ko, kung hindi nilikha ng kalikasan, pagdudahan mo ng husto. Para maging malusog, palitan ang mga ultraproseso at matatamis na produkto ng mas malulusog na pagpipilian tulad ng sariwang prutas, mani at berries. Pero ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isang bagay. Naisip mo na ba ang epekto ng hindi tamang almusal sa iyong mga kalamnan? Ito ang ikalawang ugali, hindi pagkain ng almusal, o mas malala pa, pagkain ng maling almusal. Kapag nilalaktawan mo ang almusal o pumipili ka ng pagkain kulang sa nutrisyon, tulad ng kape at tinapay, nagdudulot ito ng masamang epekto sa iyong mga kalamnan. Kung ang unang kain mo sa araw ay puro simpleng carbohydrates at kulang sa nutrisyon, naapektuhan nito agad ang metabolismo at kakayahan ng kalamnan mong makabawi. Pero kung palagi mong nilalaktawan ng almusal, napupunta sa energy saving mode ang iyong katawan. Kung walang sapat na nutrisyon, wala ang kailangan ng iyong mga kalamnan para manatiling malakas. At unti-unting nagsisimula ang pagkawala ng kalamnan sa paglipas ng panahon. Mas lalo na kung inuulit mo pa ang ibang nabanggit kong pagkakamali, iyon ang pinakamasama. Maraming matatanda ang pumipili ng hindi masustansyang almusal, gaya ng matamis na kape at puting tinapay na puro asukal at walang protina o malusog na taba para sa kalamnan. Isang kamanghamanghang pag-aaral noong 2024 mula sa Universidad ng Cambridge ang nakatuklas na ang mga matatandang kumakain ng almusal na mataas sa protina ay nakapanatili ng 11% na mas maraming muscle mass sa loob ng 4 na taon kumpara sa mga kumakain ng almusal na mataas sa carbohydrates. Kahit gaano karami ang protina mong nakakain sa isang araw, makinig ka mabuti ngayon dahil ipapaliwanag ko kung ano-anong pagkain ang dapat sa almusal at bakit mahalaga ang mga ito para sa kalamnan mo. Una, dekalidad na protina gaya ng itlog, natural o Greek yogurt, o isang piraso ng dibdib ng manok. Bakit protina? Dahil nagbibigay ito ng mga essential amino acids na kailangan ng iyong mga kalamnan para mag-repair at lumaki. Kung walang protina sa almusal, ginugugol mo ang unang mga oras ng araw sa catabolic mode, kung saan binubuwag ng iyong katawan ang kalamnan imbes na magbuo. Pangalawa, mga healthy fats tulad ng avocado, mani, at extra virgin olive oil para sa taba. Mahalaga ang mga ito para sa pagsipsip ng mga fat-soluble vitamins gaya ng vitamin D na napakahalaga para sa lakas ng kalamnan. Dagdag pa, ang healthy fats ay lumalaban sa pamamaga at nagbibigay ng matatag na enerhiya nang walang biglang pagtaas ng asukal sa dugo. Pangatlo, complex carbohydrates tulad ng whole oats, prutas na may balat, at whole wheat bread. Bakit? Complex carbohydrates. Nagbibigay sila ng matagal na enerhiya nang hindi nagpapataas bigla ng asukal sa dugo. Bukod pa sa fiber para mapanatiling regular ang iyong tiyan, ang mga healthy na fiber ay nagpapakain din sa mga good bacteria sa iyong bituka, na direktang konektado sa kalusugan ng iyong mga kalamnan. Ang solusyon ay simpleng baguhin ang nilalagay mo sa plat. Ang ideal na almusal para mapanatili at palakasin ang kalamnan ay dapat may 3 elementong ito. Halimbawa, itlog na ginisa na may abokado at isang hiwa ng whole wheat na tinapay, o Greek yogurt na may mani at pulang prutas, o omelette na may keso at isang dakok ng oatmeal. Sa wakas, narating natin ang posibleng pinakamasamang ugali na nakakagulat na karaniwan. Kadalasan, hindi namamalayan ng matatanda ang pagkakamaling ito. Hindi regular na nagpapacheck up sa doktor. Maraming tao ang di nagpapadoktor dahil okay ang pakiramdam nila, pero malaking pagkakamali ito. Ang mga sakit tulad ng alta presyon, diabetes, mataas na kolesterol, pagkabigo ng bato, matabang atay, at kakulangan sa bitamina D ay kadalasang walang sintomas sa simula. Kapag lumitaw na ang mga sintomas,
maaaring nagawa na ang pinsala at mas mahirap na itong gamutin. Narito ang nakakatakot na bahagi. Isang pagsusuri noong 2024 mula sa Johns Hopkins na may 25,000 matatanda ang nakatuklas na yaong mga umiiwas sa regular na check-up ay na-diagnose na may sarcopenia, sa karaniwan, 6 na taon na mas huli kaysa sa mga nagpapa-check-up taon-taon. Noong nawalan na sila ng 30 hanggang 40% ng kanilang muscle mass at lakas, isipin mo yon. Ang mga taong hindi kailanman nagmo-monitor ng kanilang antas ng bitamina D ay maaaring kulang nito, na nagpapahina sa mga kalamnan, buto, at immune system. Maraming tao ang umiinom ng gamot sa loob ng maraming taon, nang hindi tinitingnan kung kailangan pa ba talaga nila ito o kung may mas magagandang opsyon. Karamihan ay hindi nagpapapurga kahit minsan sa isang taon, kahit walang sintomas. Mahalaga ito, dahil ang mga intestinal na parasito ay nagnanakaw ng nutrisyon at nagpapataas ng pamamaga sa buong katawan. Pinapahina ng mga salik na ito ang kalusugan ng kalamnan mo. Huwag mong hintayin na lumitaw ang mga sintomas. Ang pinakamasamang ugali ay ang balewalain ang mga bagay na hindi mo nakikita, kaya narito ang 10 ugali na tahimik na sumisira sa iyong mga kalamnan at kumukuha ng iyong kalayaan. Ang tanong ngayon ay alin sa mga ito ang ginagawa mo ngayon? Tandaan, ang sarcopenia ay hindi kailangang mangyari. Maaari itong maiwasan, at kahit baliktarin, pero mangyayari lang ito kung kikilos ka ngayon. Kung nabuksan ng video na ito ang iyong mga mata sa isang bagay na hindi mo napapansin, pindutin mo ang like button at ibahagi ito sa isang kakilala mong lampas 50 na kailangang makita ito at sabihin mo sa akin sa mga komento. Alin sa mga gawi ang pinaka nagulat ka? Alin ang una mong babaguhin? Ang iyong kalamnan at kalayaan sa hinaharap ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa mo ngayon. Kita tayo sa next video.